Good evening guys, welcome to Jana CS. Good evening sa inyong lahat dyan, mga idol, mga boss. Ito yung topic natin ngayon, exploring Smart Util Data Locker. Paano gumana at para saan? So guys, ito yung program na nagawa ko na siguro ilang years ko na itong nagamit, ilang years ko na din itong na-update. So, ganito yun siya guys. Ang apps kasi na to is para magtago ng ating mga importante na mga data, kagaya ng mga password, kagaya ng mga online account, online banking, lahat ng mga account natin na nangangailangan ng mga username, password, dito ko siya ginagawa at dito ko sinisave para hindi ko makakalimutan yung mga files. Lahat ng kahit anong mga guys, mga dito nyo na kailangan nyo itago, na secure siya, kahit encrypted siya, kahit sino hindi siya ma-decompile. Anyway, lahat ng siguro ng program ma-decompile kapag ginusto ng isang federal state. Pero pag sinasabi natin na sa akin lang, personal lang, maliban sa mga common users o maliban sa mga military grade, sila ang mga military ang may kakayanan na mag-decompile kasi mayroon silang sadyang ginagawa talaga na program para i-decompile yung kahit yung mga iba-ibang klaseng mga encryption method, crypt method, kaya nilang i-decompile yan. Kagaya ng kahit yung sinasabi natin guys, yung naalala nyo ba yung virus na WannaCry? So ang virus niya gumagamit ng crypt. So kahit sinasabi doon na hindi siya na de-decompile, pero pagka mga federal state, kaya nilang i-decompile yan, kaya nilang basahin yan, at kaya nilang i-debug yan para lang mabuksan yung original na wala kasing imposible sa kanila, dahil nga yung mga lahat kasi ng mga method of implementation ng isang program is nandun, is natutunan lang, or kahit sabihin natin na shareware siya, yung pamamaraan kasi is nakikita. At saka mayroon talaga mga software na ginagamit sa pang-decompile sa specific na mga programming language. Kaya diyan ang napapabilis ang pag-decompile ng isang application. Wala namang imposibleng kahit database, di ba, na-inject yung database, makikita yung mga data. So dito sa natin, wala naman siguro mag-i-interest na kahit siguro mga common user lang mag-i-interest. Kahirapan dahil nga gumagamit na tayo ng 128-bit encryption. So maliban sa 128-bit encryption, marami pa siyang mga encryption method for more security than rather 128-bit itself. So tingnan natin guys, paano ko sa inyo kung paano mag-work si Data Locker. Ito, nakikita nyo sa screen. Buksan natin si Data Locker. Mag-login lang tayo. So mag-password tayo. So maglagay ka ng PIN. So ang PIN, depende yan, papalitan mo yan kahit anong gusto mong PIN, kung anong PIN na i-input mo na ikaw lang ang nakakaalam, yan, kagaya yan. So diba, nag-ano siya. Sige, ito guys, example natin to. Itong Meralco kasi ang niya. Ito yung account ko ng Meralco, ito yung sa online ng Meralco. Ito yung account details ko ng Meralco, ka-number, email na ginagamit ko doon, mobile number na ginagamit ko,
Oops, ito, sorry. Galing mo na lang, no? Ito yung account na ano, ito yung username ko, at saka ito yung password ko. So ang password ko pwede naman natin makikita yan pag i-unmask natin, makikita natin yan. Pero lahat ng mga details na to guys, kapag kinuklose mo tong ano, actually na-encrypt talaga yun, hindi siya makikita kahit sa ano na-encrypt. Ako lang ang nakakaalam kung saan ko siya nilagay, pero ang data niya encrypted talaga. Kahit sabihin natin na babakapan mo siya, nagalin mo siya sa ibang ano, hindi din siya mabubuksan, hindi din siya magagamit, hindi din siya walang paraan para maliban sa mga sinasabi ko kanina sa after ako mag-intro. So ito naman, kapag dito naman sa ano, halimbawa itong mga data na to, lahat ng mga data na to mababackup natin to gamit dito. Ito, pag in-export natin siya to a file, ito na yung magiging backup nya, delete file. So sinasadya ko talaga tong ganito na gumawa siya ng ganyan na backup file, just in case nagkakaroon ng biglaang system loss. I mean, ang access natin sa computer is hindi natin magagamit. So para magamit mo ulit, ang magawa ka ulit ng mga information sa o mga detalye sa ano, data locker na kailangan mo, pwede mo siyang, yung sinisave natin na file kanina, pwede natin siyang kunin o dalhin sa ibang unit para siya naman ang babasahin ulit. Kagaya nito, i-import natin yung record, hanapin lang natin yung file na sinisave kanina, at saka mababalik siya, magiging ganito na ulit siya. So guys, alam niyo na kung paano siya, anong program ito, paano siya gumana. Halimbawa ito, para mas madali na rin ang pag-access gaya nito, nilagyan ko siya ng ano, pero alam ko yung Meralco hindi na siya, nagbago na siyang link na ayan, yung Meralco online Meralco.com page, hindi na yun dito na sa my Meralco. So ito na muna ang natin, kukupihin natin, diba? So ito, papalitan na rin ito. Kumbaga parang na-update ko lang yung link ng Meralco. Kagaya yan, buksan natin ang link ng Meralco. So lagyan natin ng HTTP. Yan, ito na yung, di ba, mas mabilis yung ano, balik ka dito, tatapin mo yung ano mo, user mo, ayan, di ba, paste mo, copy paste ka lang dito, kahit yung copy yan, password dito, password, copy paste, paglagin mo, nandun ka na sa mismong dashboard ng Meralco. Close natin yan. So dito pala sa ano guys, meron tayong setting dito, yung ID setting. Ito yung pinaka first steps kung pag-install mo ng data locker, ito yung pinaka first steps na lalabas. Kasi mag-create ka ng master password mo, tapos yung login name, dito yung siya ginagawa. Pagkatapos ng nakagawa ka na ng user mo, pwede ka nang mag-import ka ng records na yung mga backup na sinisave natin noon, pwede mo na siyang i-import. Pagka click mo ng open, ito na yung lalabas, ganito na yun, lalabas na yun ganito.
So makikita umuulit ng mga details, di ba? Gaya niyan, ibang details na naman ang pinapakita niya. Itong program kasi ito guys, matagal ko na itong ginawa. Nasa Saudi pa rin ako, ginagawa ko na ito. Nagamit ko na ito doon dati. Pero under, ano pa siya, under ST. Pero, matagal na talaga siyang working. Nagagamit ko, ito talaga ang pinakamangasahan ko dahil nga sa panahon ngayon, marami talagang password. Yun talaga ang pinaka-problema ko. Marami kang online na mga account, iba-iba ang password, iba-iba ang username, talagang makakalimutan mo. Kahit hindi naman natin pwede sabihin na lahat ng mga account natin, iisa lang ang pangalan at saka iisa ang password, di ba? Hindi na, wala naman security yun. Hindi, mabilis ano nang iba yun. Dahil nga iisa lang. Sa ganitong paraan kasi, iba-iba username, iba-ibang email na ginagamit mo, di ba, iba-ibang password, talagang may tendency na makakalimutan mo. So, kailangan mo talaga ng isang ganitong program. Diba? At saka ikaw lang naman ang makaka-access nito. Halimbawa, hindi mo nag-out natin, hindi. Diba? May kasi siya, may password kasi siya na diba, halimbawa, nagkamali ka ng password, kalimutan mo yung password. Diba, may siya, may hint siya na sinasabi. Pag nasagot mo yan, alam mo agad kung ano yung password mo na nakalimutan mo. So, sige guys, hanggang dito lang itong video na to. Maraming salamat sa suporta guys. Sana po i-subscribe niyo naman ako para nyo na nagagamit nitong na to, program na to. Anyway, available to siya na i-download. Libre naman to guys, sa akin guys, libre siya. Pero meron ako kasi mayroon siyang version na nagawan ko na siya ng ang tawag doon, limit lang ang usage niya. So kailangan talaga siyang i-activate natin. So barya lang naman yung activation. Para sa inyo barya lang naman sa inyo. Pero ang gamit nito lifetime. Simula Windows 7, Windows 8, Windows 10 working siya guys. Windows 11. So in-expect ko nga doon na siguro pag dumating yung version na Windows 11 magkakaroon ako ng problema nito sa update kasi nga ang Visual Basic na ginagamit ko nito maaaring hindi na supported sa Windows 11. So nagawan ko naman ng paraan, smooth pa rin ang anyway, kahit outdated na ang apps na ginagamit ko, pero para sa akin naman nagagamit ko pa rin siya, na-update ko yung mga apps na ginagawa ko ngayon. Sige guys, thank you for watching guys. Peace out.